What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe talaga ang nangyayari sa ating bansa mga kababayan na kahit kitang-kita na ang mga kabalustugan ng administrasyon ngayon, lalo na di umano pagdating sa asawa ni Marcos Jr. na si FL Liza na isang malaking sindikato di umano, etikom ang bibig ng media at kapulisan. Dagdag pa rito, natakot din ang mga senador na ipatawag ang kanyang pangalan pagdating sa mga hearing. Naku naman po. Pero pagdating dito kay PRRD na nag-joke lamang, agad-agad kinakasuhan o binubueltahan ng mga ito. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pa rito na palaki ng palaki ang nagiging utang ng bansang Pilipinas sa Administrasyong Marcos. Kung kaya naman ang katanungan ng taong bayan nasaan napupunta ang mga ito at bakit di ramdam ng mamamayang Pilipino. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ano ang issue ngayon? Okay, ikukumpara natin. Recently, may balita na gustong paiimbestigahan si Pangulong Duterte dahil daw ay parang kakasuhan ng obstruction of justice dahil nalaman, nakita yung aking kaluluwa. Okay? Dahil binanggit ni Pangulong Duterte nung tinanong siya ng media few days ago doon sa National Day protest kung nasaan si Pastor Kibuloy. Ang sabi ni Pangulong Duterte, alam niya, pero sabi niya, hindi niya sasabihin, secret. Di ba? Sa bawat salita Correct. ni Pangulong Duterte, bawat salita natin, bawat salita ninyo dyan, lalo na yung mga katulad nila sa spokesari Roque, na Atty. Glenchong, binabantayan ng mga yawa na ito para mag-file ng mga kaso-kaso. So imagine mo, sinabi lang niya Pangulong Duterte, alam ko pero hindi ko sasabihin, secret. Gina-jamming lang sila ni Pangulong Duterte, ini-etchos lang kayo. Diba? Ini-etchos lang sila, pero etong mga nahuli na sinasabing kasabwat namin si Liza, wala silang ginagawa ang NBI at ang PNP. Nakita nyo yung pagkakaiba? Tahimik. Kung paano tratuhin ng supposedly mga taong nasa gobyerno o nasa nagpapatupad ng batas. Nag-joke si Duterte, sususugin na nila. Eto, pinapangalanan si Liza, okay? Pinapangalanan si Liza, pero deadma, wala. Pinangalanan si Marcos Jr., inamin o nag-witness si Agent Morales na nung siya ay may pumunta sa kanyang informer na si Marcos Jr. ay nagbabangag, deadma. Deadma ang mga politiko, deadma ang lahat. Di ba? Pati mga senador, deadma silang lahat. So ang batas ngayon ay para lamang sa kanila. Kapag sa atin walang hustisya. Binabali nila ang batas. Napanood ko, nanood ako sa SMNI, meron silang binalita habang nagsishower ako. Nakikinig ako ng balita habang nagsishower. Meron doong nahuli na user ng Shab-Shab, somewhere in Caloocan. Okay? Jeepney driver at saka daw yung konduktor. Okay, nahuli, Then, kaya ko sinasabi to sa inyo, habang ini-interrogate yung nahuling yon, yung dalawang taong yon, jeepney driver at konduktor, ang sabi ng GMA7 reporter, sabi ng ganon, sigurado ka ba na hindi ka gumagamit? Parang, alam mo yon yung walang galang. Okay? Gumagamit ka yata di ba? May nahuli sa'yo May nakita sa jeepney mo nagmagamit ka ba? So, ganun kabastos ang GMA reporter. Bakit hindi mo gawin yan kay Marcos Jr.? Bakit kayo takot kay Bangag? Kasi kung ako ang reporter dyan, ano sabihin ko? Sinasawag kang Bangag. Tumira ka ba talaga? Magpa-drug test ka. Bakit kayo takot na takot kay Bangag at kay Liza Tanas? Pero sa maliliit na tao, ang questioning ninyo, kulang na lang lunukin nyo ng buhay. O kulang na lang gurgurin ninyo. Pero kay Marcos, kay Bangag, kay Liza, takot na takot kayo. Kasi wala kayong dignidad. Wala kayong maipagmamalaki sa pamilya nyo.
Dahil kayo ay talagang mga bayaran lang na mga media. Hindi kayo nagtatrabaho para sa kapakanan ng Pilipino, kundi nagtatrabaho kayo para sa personal ninyo at wala kayong mga balls. Kaya kayo ay salot sa lipunan. 'Di ba? Kaya nga, ang malungkot dyan mga kababayan, sabi ko nga sa nag-iigtingang, nag-uumpugang bato between China and the Philippines, dahil sa pagiging bangag ni Kuting, damay-damay kayo. At kayong mga mainstream media reporter kayo, lahat kayo na nakikipagsabuatan kay Bangag Jr., siguraduhin nyo lang, pag dumating yung gusto nyong mangyari na magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas, siguraduhin nyo lang hindi kayo makakasingot ng shower. Okay? Ng pulbura galing sa outer space. Mga yawa mo. Diba? Ngayon si Duterte, pinag-aanuhan nila dahil sa secret na yan. Niloloko lang kayo ni Pangulong Duterte, hindi na kayo nasanay sa ngangabels ng lolo natin. Diba? Pero si Lisa ayaw nila ipahuli. Si Bangag ayaw nilang ayaw nilang puruhan. Well, takot sila. Takot sila matanggal ng prangkisa, takot sila magurgol. Isang malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na ang media talaga, wala nang saysay. Kaya huwag na kayo manood dyan. Sa SMNI lang kayo manood. At saka dito sa Bojack TV natin. Mga walang kwenta. Mga traidor, mga taksil. Kung pwede nga lang, sabi ko nga sa inyo for sure, may nakikinig sa ating mga Chinese dyan. Diba? Kung gusto nyo naman guluhin ang Pilipinas, kung gusto nyo talagang pulbusin ang Pilipinas, may translator naman dyan, pwede ba pulbusin nyo yung mga masasamang tao? Unahin nyo yung palasyo. Palasyo ng mga bangag. Dens, Ma'am Pogo, ni na Mrs. Plankton Pulburon Operation Gangster Organization. Inutil ang mainstream media, sabi ni Francis Guevara. Lahat na lang takot kay Lisa Tanas. Sabi ni Jimmy Nishi. Bartek Butod. Mga butod talaga yan. So ngayon, mga palangga, yan yung dapat din yung gawin. Kasi anytime, di ba, pwede talaga kayong mapulbos dyan. At sabi ko nga sana, ang mapulbos, yung mga jejemon. Huwag kayo, kasi kawawa naman yung mga inosente. At naniniwala na ang Marcos Jr., ang Marcos, itong Araneta Romualdez ay mga ngamkam. Nilunok nyo na lahat ang prinsipyo ninyo din. Ibig sabihin, you are not fighting for your future ng inyong mga anak. Mga bulag kayo. Dahil sumusuporta kayo sa mga taong nakipagtsorjakan sa loob ng bilibid. Nag-concert pa, nakulong, at napalaya ni Marcos Jr., ngayon love nyo na si Marcos dahil napalaya sa panahon niya si De Lima. Ibig sabihin, mga kababayan, mga wala talaga kayong prinsipyo kung patuloy ninyong susuportahan yung mga ganito. Pero ilan-ilan na lang naman kayo ang walang prinsipyo. Mas marami ang may maiisog na puso na kayang tumayo para ipaglaban ang gobyerno, paglaban ng Pilipinas sa kabangagan ng gobyernong ito. Ano ang sinasabi dito? Sabi ng nagtanong doon na media, kung ito bang operasyon, kaya daw ba nangyari, kaya natimbog yung 7 yun dahil mayroong nagtimbre mula sa palasyo na may ginagawang ganong kalokohan. Or mismo ang NBI ang nag-operate para makakuha ng mga information na ito. Diba? So, ang sinasabi ng NBI na surveillance daw nila, at sabi niya, sabi ng NBI, syempre, ito talaga sasabihin nila. In all fairness daw, yung palasyo walang pagtatakip. As a matter of fact, we got the full cooperation of the palace with the issuance of certification and the list of those who were appointed as USEC and ASEC. Ganun mag-cooperate ang palasyo, sabi ng itong mga taga-NBI na to, NBI director. The palace does not promote this kind of activity. The palace is condoning this kind of activity. O mga ganon, di ba? Nakipag-operate ang palasyo. Ganun naman talaga sasabihin nila. Alam nga naman sasabihin mo,
Santiago and Lavin na, ay, si Lisa talagang totoong kasabwat siya. Eh, diligwak kayong dalawa. Natural, i-deny nila yan. Pero you have to do your job to investigate. Kahit na yung sangkot dito ay ang nag-appoint sa inyo. Kaso wala kayong mga itlog, wala kayong bayag, at kayo'y mga taksil sa bayan, hindi talaga kayo magkakaroon ng proper investigation para ipakita sa taong bayan na si Lisa Tanas ay sangkot sa extortion, bribery at pagbibenta ng posisyon. Yan mga kababayan ang katotohanan. Dahil hindi magkakaroon ng patas na investigasyon at matapos itong modus na ito, okay? Modus ni Lisa. 'Di ba? Yeah, mamaya na yung juting ahas tumatawag sa atin. Okay? See? So patuloy na gagawin ito ng mga walang hiya na mga bangag. Ang daming kaso dapat ang pwedeng isampa dito at si Lisa Tanas ay mapapatunayan kung ito ay iimbestigahan lang. Doon na lang sa kidnapping niyang kinasasangkutan sa Turkey. Nasangkot ang ISAF, sangkot si Teddy Boy Locsin Jr. Walang gumagawa ng aksyon sa Pilipinas. Takot lahat ang mga inayupak na yan kahit pa si Lisa ay nagpadukot ng mga minor de edad at sangkot sa kidnapping, extraction or illegal extraction. See? Anong aasahan ninyo mga kababayan? Yung masangsang na caps ni Lisa Tanas ay sangkot sa lahat. Pero walang ginagawa ang gobyerno nyo. Correct. Diba? Walang ginagawa. Ano? Titigil na lang ba kayong ganyan? Okay. Sa mga ginagawa nila, may uod na yung katawan nila, sabi ni Lucky 88. Okay? Di takot, natatapalan, sabi ni Aida Almario. Ay, gano'n na nga mga kababayan. Sabi ni WFO, tignan nyo, wala nang kasunod na investigation. Tahimik na yan. Sabi ni Lalaine, Teddy Boy, nasa harap pa sa concert, ha, mga hudas. Oh, yeah, speaking of that concert, because of your comment, Lalaine, ginamit ang mga health workers. Pero sa harap, yung mga umattend, ang mga kawatan, nandoon lahat, halos ng appointees ni Marcos Jr. Wala man lang sila pinakitang, di ba dapat, kapag nagpa-picture ka, kung talagang yung concert na yon ay para sa mga health workers, dapat ang picture na nilabas nila with nurse director, kunyari, with nurse from San Lazaro, with nurse Pia, kunyari, o with nurse Dens, with nurse Alma from St. Luke's o from whoever. Wala silang maipakita. Thank you for that comment. Kasi nga, hindi naman talagang intention nun para sa mga nurses, doctors, or mga health workers. Ang intention ng mga ng concert na yon, ng mga jutang ginimis, para lang sa kanilang sarili. Para sila ay lumaklak ng alak, magbangag, at ginagamit again itong mga health workers natin. Bilat daw, sabi ni Lisa, sabi ni... Ay, nako. Oh. Sabi ni Trollbuster, si Bakira nagbayad ng 300 million para ma-reappoint sa customs. Itong Bakira na to. Thank you, Trollbuster. Yung Bakira na yan, kasama yan. Okay, ilagay natin. Yung Bakira na yan, kasama po yan dun sa hearing sa Congress na kung saan pinatigil ng gobyernong Bangag. Kasama yan ni Michael Ma, Vener Bakiran. Diba? Si Rabal. Oh, ang dami nila dyan. Tede Rabal. Wala talaga pag-asa ang bayan ninyo kung di kayo kikilos para sa mga bangag na ito. Ngayon, mga kababayan, tingnan natin mga comment. Okay? Para sa mga bangag. Okay, watching from Kuwait. Sabi ni, ayan, si G. Girly. Ngayon, mga kababayan,